ang gagawin ni Diwata sa akin na isnabin niya ako. Pag sikat yung pumupunta doon, hindi naman ginaganyan niya. Hello guys, ngayon magbibigay lang tayo ng video reaction. Nakita niyo naman sa intro natin, 'di ba? Na isang vlogger na kakasimula pa lamang ang naglabas ng sama ng loob kasi nga hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya tinitigilan ng mga bashers na pinagsasalitaan siya ng hindi maganda laban dito sa pag-post niya ng video nung pumunta siya doon sa paresan ni Diwata ng title na o caption ng kanyang video ay inisnab siya ni Diwata. Naglabas lamang siya ng sama ng loob kasi nga ayon dito sa kanya ay bakit daw yung mga sikat at malalaking vlogger ay ini-entertain or pinagbibigyan ni Diwata. Bakit daw silang mga maliliit lamang at mga baguhan na vlogger ay hindi daw sila pinapansin. Ito guys, panoorin muna natin bago tayo magkomento guys. Hindi niyo pa ako tinitigilan. Ang dami pa rin masasakit na mga salita ang binabato sa akin. Nakakasakit naman kayo ng damdamin. Grabe ang iba dyan, nagmumura, minumura pa tayo, minumura pa ako. Sino bang magmukhang masama doon? Yung nagmumura o ako? Okay lang naman na mga salitang hindi maganda, basta wag lang naman kayo magmura kasi pangit na sobra namang sakit sa damdamin yung minumura tayo. Kasi ako, hindi po ako sanay nagmumura. Kaya parang awa nyo na, wag naman kayong mangmura. Okay lang naman na mambas kayo sa akin, pero wag nyo naman akong murahin. Kasi grabe naman, sobra-sobra naman lang yung ginagawa niyo. At saka wala naman akong ginagawang masama. Bakit kayo nagagalit naman sa akin? Tungkol naman dun sa pagpunta sa lugar ng Diwata, hindi ko naman kasalanan na ganun ang gagawin ni Diwata sa akin, na isnabin niya ako. At saka sa ibang vlogger, pag sikat yung pumupunta doon, hindi naman ginaganyan niya. Welcome naman sa kanya. Pag ibang vlogger, yung katulad ng mga sikat, kami yung maliliit lang na vlogger, maliliit lang na nagsimula lang na mag-content, magbablog. Pero anong trato nila sa amin? Ano ang pinapakita nila sa amin? Tapos ngayon, kami pa ang binabas nyo, ako pa ang binabas nyo. Na ako na nga po yung napahiya. Tapos sabihin nyo, ako ang naninira kay Diwata. At saka hindi ko naman pinagkakitaan si Diwata. Kasi maliliit lang kami na vlogger, maliliit lang yung followers namin. Di katulad nung iba dyan na marami ng follower, yung mga sikat, yung talaga ang kumikita. Huwag nyo naman isisi sa akin yung nangyari namin kay Diwata. Yung pag-install sa akin, o yung pagpupus ko sa video. Dahil hindi nyo naman malalaman kung ano talaga ang nangyayari or gaano ba si Diwata mag-entertain sa maliliit na tao o sa mga sikat na tao. Hindi nyo malalaman. So yun guys, napanood natin at napakinggan natin yung sinabi nga ni Kuya Giwo Vlog kung bakit daw siya naglabas ng saloobin. Yun ang caption kasi ng kanyang vlog or ng kanyang video ay inisnab daw siya ni Diwata. Unang-una ay ang masasabi ko lang dito. Pinaliwanag na dito ni Diwata kung bakit minsan ay hindi siya nakapagbigay o hindi siya makapagpa-picture sa inyo. Kasi nga alam naman natin na si Diwata lang yung mag-isa na nagmamanage doon sa kanyang parisan. Marami siyang tao, marami siyang customer. At hindi lang ikaw, Kuya Giwo Vlog, ang hindi minsan na pagbibigyan ni Diwata at inaamin naman ni Diwata yun at humihingi siya ng pag-iintindi sa mga vloggers na hindi niya napapagbigyan. Kasi nga naman, tao lang naman itong si Diwata, napapagod din sa araw-araw na marami siyang customer at marami siyang inaasikasong mga tauhan. Kaya intindihin naman natin itong si Diwata kasi nga hindi lang naman nag-iisa ikaw kuya na hindi na pagbibigyan ni Diwata. Ngayon, about naman doon sa mga sinasabi mo
na pag yung mga malalaking or mga sikat na vlogger ay ini-entertain ni Diwata. Siyempre naman ay bago pumunta yung mga tao na yun na sikat na tao na yun, nakipag-communicate na sila or nakipag-usap na sila. For sure, nakipag-usap na sila kay Diwata. Para ganon, pagdating nila ay meron ng oras si Diwata para sa kanila. Kaya nga 'di ba, bina-vlog sila. Kaya alam na alam ni Diwata na may bisita siya na darating. Kaya pinaglalaanan niya ng oras yun. Hindi naman yung siguro na pinipili ni Diwata. Hindi lang ikaw. Siguro yung time na yun na nangyari yon, kuya, ay busy siya at pagod na pagod. Kita naman natin sa video kung saan nga ay nagpa-shoutout ka, ay pagod na pagod si Diwata. Kalalabas niya lang ng kotse. 'Di ba, pinagbibigyan niya yung iba na nagpapa-picture. Pero ikaw ay nag-shout out, 'di ba? Kaya hindi naman masama yung naglabas ka ng saloobin, 'di ba? Kasi nga freedom mo naman 'yon at karapatan mo na maglabas ng saloobin. Pero yun nga lang ay inulan ka ng mga bashers, ng mga tagahanga ni Diwata. Dito naman sa mga bashers, ang masasabi ko lang, minsan ay dahan-dahan lang tayo sa pagbitaw ng mga salita na hindi natin alam na nakakasakit ng damdamin ng tao. Kahit na hindi ka binabas, mayroon talagang mga tao dyan na minsan masasakit sila magsalita. Lalong-lalo na pag hindi nila tinatapos yung video at nagko-comment na talaga ng hindi maganda sa'yo. Yung iba kasi ay tama nga naman sinasabi ni Kuya na sobra-sobra na yung kanilang mga masasakit na salita na binabato sa kanya. At hindi lang yun, sa'yo Kuya, marami pa sa akin, sa iba, kahit na yung iba nga, mababasa natin na sariling content nila ay binabash pa sila kung ano-ano pang mga pinagsasabi na hindi maganda. Kaya Kuya, masasabi ko lang sa'yo, before ka pumasok sa social media, kailangan lagi kang handa sa mga bashers, sa mga masasakit na salita. Pero dito kay Diwata ay alam naman natin yan, di ba? At palagi nating nakikita sa mga video ng ibang mga vloggers na nakatutok kay Diwata na kung meron siyang time, nagpapa-interview, nagpapa-picture siya, nagpapa-shoutout. Pero bigyan natin siya ng time. Kasi nga, tao lang naman itong si Diwata na napapagod din. Kaya diba, intindihin natin. At sabi nga ni Diwata, diba, minsan intindihin nyo rin kasi nga napabago din siya. Pero pag hindi siya busy, pinagbibigyan naman niya kayo para magpa-picture at magpa-shoutout. Kaya dito kay Kuya ay huwag mo nang dibdibin. Hayaan mo na lang na yung mga tao na nagsasabi sa'yo ng hindi maganda. Kasi nga hindi rin natin sila masisisi. Kasi nga opinion din nila yan at fan sila ni Diwata. Kaya payo lang natin sa inyo ay huwag mo nang pansinin or kaya huwag mo nang basahin yung mga komento sa'yo ng mga tao. Kasi itong si Diwata naman ay mabait na tao. At kung kaya niya lang ay nakikipag-picture at nakikihalubilo din siya sa mga vloggers at sa kanyang mga customer.